Masaya ang matagasupota ng RH Bill sa pagkakapasa ng panukala sa third and final reading sa Senado at Kamara. Pero ang mga kontra rito naniniwalang hindi pa tapos ang laban. Paano nga kaya nailusot sa Kongreso ang panukala na hindi man lang umusad nitong nakaraang dalawang administrasyon? Balita natin ni Trisha Zafra. Matamis na tagumpay para sa mga taga-suporta ng Reproductive Health Bill ang pagkakapasa nito sa Kamara at Senado. Natuldukan na raw kasi ang 14 na taon nilang paghihintay mula nang maihain sa Kongreso ang panukala. Noon pa man, pahirapan na raw ang pagpapagulong nito. Pinasukan siya kasi ng usapin ng relihiyon, lalo na dito sa ating bansa. Hindi madali ang usapin na yan. RH Bill sa May 2013. Hindi naman naitago ng mga kontra sa panukala ang panghihinayang sa 14 na taon din nilang pagbabantay laban sa RH Bill. Malungkot man, tuloy raw ang laban. Sapagkat sa gitna ng pagkatalo natin sa Kongreso at Senado ay ang pagkakataon natin na lalo tayong manalig at manindigan. Pero paano nga bang nailusot sa wakas ang panukala na hindi man lang umusad sa Administrasyong Estrada at Arroyo? Tingin ng political analyst na si Ramon Casiple, political will ang naging susi ng kasalukuyang administrasyon. In reality, in fact, after the 87, nung nagkaroon na ng Kongreso, maliwanag yung behavior ng lower house. It has always been the captive of the one sitting in power in Malacanang. For the simple reason na kapag nanalo ang isang presidente, lahat ng congressmen gustong lumipat sa kanyang partido. Naging mainam daw ang political climate ngayon para mahinog ang desisyon ng mga mambabatas at ng Pangulo sa RH Bill. Napakataas na popularity ng president. That translates into a big political capital. So, kaya niya gumawa ng mga controversial stand at tatanggapin ng tao. Kabaligtaran daw ito noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na sa baba raw ng popularidad, di nagawang itaya ang natitirang suporta sa kanya, lalo na ng simbahan. Di rin daw ito umubra sa panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada na maikling panahon lang ang inilagi sa pwesto. Pinuri na ni Pangulong Aquino ang pagpasa ng Kongreso sa panukala na patunay raw na kayang itaguyod ng mga mambabatas ang pangangailangan ng kababaihan at pamilyang Pilipino. Malinaw rin daw na konsensya at hindi dikta ng politika ang sinunod ng mga mambabatas sa pagboto. Matapos pumasa sa 2 kapulungan ng Kongreso ang Reproductive Health Bill, maghaharap muna ang kanilang mga kinatawan sa Bicameral Conference Committee para pag-isahin ang Senate at House version ng panukala. Dahil certified urgent ang panukala, inaasahang tatapusin nila ito bago ang Christmas break ng Kongreso para mapirmahan ni Pangulong Aquino at tuluyan nang maging isang batas. Trisha Zafra, GMA News.